Halina't simulan natin ang pagdiriwang ng banal na misa, dakilang pag-ibig ng Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Ganyan lamang dakilang pag-ibig ng Diyos upang tayo natitipon sa diwa ng ating mapanalangin sambayanan. Pinapahayag natin ang puso't kaisipan at sa lahat ng ating pagharap ng ating mga tungkulin na minsan at madalas ay nananagoy tayo sa hirap at dalamhati ng mga karanasang ito na ibig nating ipahagi sa Diyos upang tugunan ng lahat ng ating mga pangailangan ngayon tayo natitipon. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka na mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapat kami mga tao lamang na pawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo, no huwag ninyong sayangin ang pagkakataong binigay sa atin ng Diyos, sapagkat nasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita. Tingnan niyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Iniwasan kong makagawa ng anumang pagdaramdam ninuman upang hindi mapulahan ang aking paglilingkod. Sa halip, ipinakilala ko sa lahat ng paraan na ako'y lingkod ng Diyos sa pagtitiis ng kahirapan, kapighatian, at mga kagipitan. Ako'y hinagupit, ibinalanggo at binugbog. Naranasan ko ang magtrabaho ng labis at di matulog magdamag. Ang di kumain ng ilang araw, ipinakilala kong ako'y lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, kaalaman, pagpapahinuhod, kabutihang loob, ganun din sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tapat na pag-ibig, tapat na pananalita at kapangyarihan ng Diyos, ang katwiran, ang siyakong sandatang panlaban at pananggalang. Naranasan kong parangalan at siraang puri, laitin at papurihan. Ako'y itinuring na sinungaling, gayong katotohanan ng aking sinasabi. Ako'y itinuring na di kilala, kahit kilalang kilala. Halos mamatay na, ngunit malakas na malakas. Kahit ako'y pinarurusahan, hindi ako namamatay. Inaring hapis na hapis, gayon may laging nagagalak. Mukhang mahirap, ngunit nagpapayaman sa marami.
waring walang-wala, ngunit akin ang lahat ng bagay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayagang pagliligtas, ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may ganap, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Ang Diyos na rin ang naghayag ng handog niyang pagliligtas. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ng masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ni numan upang makuha ang iyong baro, bigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala, ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong ipahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang daming pangaral na binibigay ang ating Panginoong Kristo. Ang pangaral na ito ay minsan nakabibigla at sa pandinig ng mga alagad at talagang nagtatanong. At si Kristo naman ay tumatanggap na katanungan kapag sila na lamang habang sila ay kumakain marahil na nagpapahinga. May mga binanggit si Kristo na gustong liwanagin ang kanyang mga alagad at gustong tignang mabuti ni Kristo. Baka gusto niyang baguhin o kaya anuman ang kanyang dapat na paliwanag sa mga bagay na at issues ng mga alagad. Maraming ganun, maraming mga pagkakataon na ganito ang ginagawa ng mga alagad ng sarili na nilang si Kristo ikapiling ng 12 alagad, the circle of 12 with our Lord Jesus Christ. Alam ko isa sa mga
itong binanggit natin ngayon sapat ito yung Sermon on the Mount ng ating Panginoong Kristo at mahaba pa, ang dami pa nito na baka ito'y na makita natin sa masusunod pang mga pagdiriwang ng Banal na Misa. Nasa chapter 5 tayo ng pahayag ni San Mateo sa ito ang simula ng Sermon of the Mount, di po ba? Sa chapter 5 at ang binabagtas pa hanggang chapter 7 yan. Medyo mahaba. Kaya itong mga pangaral ng ating Panginoong Kristo na sa nakikita niyang galaw ng mundo, sa nakikita niyang mayroong pagtutuwid sa mga maling iniisip at ginagawa ng mga tao upang sabihin ni Kristo, ito ang nangyayari sa ngayong kasalukuyang buhay na hindi man ito ang kalooban ng Diyos. This is the right way to see the right direction in life, hindi iyong kinamihas na o kinagis na. Tulad ng ating mabuting balita, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Minsan sabihin sa mabuting balita na narito ninyo na sinabi, narinig ninyo na sinabi. It's a way of life. During the time of our Lord Jesus Christ and even before, long time ago, an eye for an eye and a tooth for a tooth. May paglalabanan, may himagsikan, matira ang matibay. Ito ang kalakaran no araw. Kaya sasabihin ng ating Panginoong Kristo, hanggang ngayon ba ito ba yung kinagis na natin? Itutuloy pa rin natin hanggang sa ngayong kapanahunan upang sabihin ni Kristo, ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag niyong labanan ang masamang tao. Lord, nilalabanan nga namin ang masamang tao para mawala sila sa daigdig na ito. Pagkatapos sasabihin nyo, huwag labanan ng mga masamang tao o kay gamitin ang dahas sa pakikipaglaban at hindi magtatagumpay kapag ang isang masamang ginawa laban sa kasamaan. Yan ang pinahayag ni Kristo sapagkat ang umiiral na kalakaran ng buhay noon, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Kaya sasabihin ng mga alagad, ano yan? Kaya sasabihin tinatanong ng mga tao, ano yan? Bagong aral? Hindi yan natin ginagawian. Hindi yan milunat sa atin ng ating mga ninuno. Pagkatapos babaguhin ni Kristo, baka may bago siyang batas. Yan ang mga paratang sa ating Panginoong Kristo para sabihin may bago siyang batas. Heto, ang batas, huwag niyong labanan ang masama. Pero umiiral noong araw sa amin, labanan mo ang masasama. Di ba? Mga bagay nito. Heto pa, sunod-sunod ang mga pahayag ng ating Panginoong Kristo sa Sermon sa Bundok. Sermon on the Mount na binabanggit sa mahabang chapter na ito hanggang chapter 7. Kapag ikaw daw ay sinampal, di ba? Ibigay mo yung kabila. Sige nga, magbigay tayo ng mga halimbawa ng sampalan, di ba? Para maunawaan ninyo kung ano ibig sabihin ng ating mabuting balita. Siyempre, kadalasan, mga right-handed yan, di ba lahat ng tao, di ba? Ilan lamang at ilan lamang left-handed. Pag right-handed ka, kapag ikaw sumampal, yun ay sa pisngi ng taong kaharap mo, ang lagpak ng iyong mga kamay, ng iyong kamay, ay nasa kaniyang kaliwa. Pero sasabi dito, pagkaw sinampal, sa kanan mo, ibigay mo pa yung kabila. Mas matindi. Kapag ikaw ay right-handed, sumampal ka sa kaliwa niya, ang kabig noon, kabila, ang tatama sa kanyang pisngi ay ang iyong mga buto ng daliri. Mas mabigat. Kaya sasabihin na ating pinasok, ano man bigat ng iyong ginawang pagkakasala, di ba? Magpatawad ka. Ito na naman. At sabihin na naman ng mga alaga, ano ito? Bagong turo, bagong pamamalakad na. Basta, kalabanin mo yung mga kaaway, kamuhian mo yung mga kaaway mo. Di ba? Ibigin mo ang kaaway. Sasabihin ni Kristo, paano namin may ibig ang aming kaaway? Nilalabanan namin sila o kaya lumalaban sila sa amin. Pagtatanggol namin aming sarili. Pero sabihin natin, Pastor, ano mang bigat. Kaya pag sinampal ka ng isang kanang kamay,
Kung sa kanang pisngi lalagpak, pabalik ito. Mas mabigat anumang bigat. Hindi gaya ng pagsinampak ka, normally, hindi mas mabigat yan. Sapagkat ang mga palad mo, ang hindi, ang walang, at walang bigat yan, at walang pasa yan sa iyong pisngi. Pero kaliwa ba naman? Kaya sabihin, ibigay mo kaliwa. Hindi naman, ibibigay mo talagang kaliwa eh. Imagine mo na lamang kapag sinampal ka at napakabigat at anumang bigat ng pagkakasampal sa iyo, huwag ka nang magiganti. Magpaumanhin ka na lamang. Lord, ang hirap. Minsan talagang pag ako'y naunang pumukol, talagang salimbaya, pukol ang paghihiganti ko sa Kanya. Pero sasabihin mo, huwag kaming gumawa ng paghihiganti para sa aming kapwa. At upang kami higit na umunawa, palawakin ang aming pangunawa at bigyan ng daan pa ang Diyos na ganito ang nagbibigay daan upang sabihin ang Diyos ay nagpapatawad sa malalaking mga pagkakasala ng tao. Ganito dapat din umiral sa mga tao na tayo magpatawad at umiral ang isang pangunawa, malawak ng pangunawa at nang sa gayon ay maganda, maging buhay. We are always at peace, Lord. Hindi man nangyayari ito eh. Pero patuloy mo itong pinangangaral sa amin sapat. Ito ang sinasabi mong nararapat, pinakadakila sa lahat, at pinakamahalaga sa iyong alituntunin ng mga batas na ito. Aba, hindi pa maunawaan, marami pang sumusuporta na paliwanag ang ating Panginoon sa isang matuwid na buhay. Kaya itong sermon ng Panginoon Kristo na ito, sa sermon talagang nanunuot sa puso't kalooban, dapat pagnilayan, dapat ganapin at sa katuparan how important it is to follow the will of God. Ika nga, anumang hirap, anumang maraming alalahanin o sagabal sa pagkasakatuparan, basta sinabi ni Lord, sapagat ang lahat ng kanyang ipapahayag ay sa kaligtasan ng tao, sa lalong ikabubuti ng tao, sa ugnayang buhay ng tao, pagpapalang handog kapag may pagkahinahon, pagtitimpi, at hindi umiira lang higit sa lahat, paghihiganti. Papanalangin natin palagian na hindi tayo mapusok sa lahat ng bagay upang manatili ba sa atin mata sa mata at ngipin sa ngipin. Labanan ang kaaway. Kung hindi, sabihin ng ating Panginoon Kristo, humira ng dakilang pag-ibig na may pagpapatawad at upang lahat ng bagay may saayos sa ilalim ng kanyang mabatalang panukala ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina, dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang aral mabuting balitay, may pagpapahalaga sa ating lahat upang manatili tayo sa ilalim ng pagpalang pag-aruga, lalong-lalo na sa magpapatawad ng Diyos sa lahat ng ating mga malalaking mga pagkakasala. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, naway may sa buhay natin ang batas ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga kaaway, maging yaong mga nakasakit at nakagawa sa atin ng masama sa anumang paraan, naway mapatawad natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang maiwasan ng pagkakahiwalay-walay at makasarili para maiwaksi ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang pinaging manhid na ng pagkakasala
Naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbagong buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao naway ligtas na maakay pauwi sa piling ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Halina, tatas natin ngayon sa Panginoon ang ating mga mithiing magtipan upang ang lahat ng ating mga kailangan sa buhay nito ay pagindapating tugunin ng Diyos. Pangina, bigyan natin ng daan ang mga bagay nito sa ating pong palatutunang Healing Touch sa Veritas. Nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating mga pagsambit ng ating mga kahilingan, lalong-lalo na para sa pagtitimpi ng buhay natin na hindi matuon ng ating buhay sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit may paghingi na kapatawaran, may pagbabagong buhay, lalo-lalo na may kahinahunan. Digin mo nawa ang itong aming mga pagdulog na babatid mo bawat tinitibok na aming mga puso na laman ng aming pong isipan. Kaya mga bagay na ito hiniling namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alok na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuoming nagbibigay kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat pusong pagkatinibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob mo kami huwag magkulang sa may nuukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sangdibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niyang pagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmamatay at maling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Kaya sinasamo namin dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod, sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Pagindapatin tayo ng Diyos sa araw mabuting balitang nagbigay katotohanan sa umiira sa ating lipunan upang naman ang pagbabago mabibigyan ng panukala. Ating ngayong awitin ng panalangin tinuro sa atin na ating Panginoon Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit.
ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa kakasala sa amin at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaloob na kapipan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapurihan. At kami, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Kaya Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Heso Kristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mahapal at matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na ipinahihiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanalang sakramento at sa ating pong pagtatanod sa bayang ating pong mga panalangin sa bandang huli. Ito po ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating banal na gawain. O salutaris hostia, queceni pandes hostium, bella memon hostilia, noro porter obsilium, unitrinoque Dominum, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang ating mga nanghihinaan ng kaniyang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang manababalis at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawi ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway.
Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere morcernui et anticum documento novace detritui precet fides supplementum sensum de Setium Milasium Salus honor virtus cofre Sidet benedictio Procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, praestatis eis. Omne delectamentum inseramente. Oremus. Deus, qui nobis ob sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tue fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na Purihin pangalan. si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabaнаlang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo
Kristo sa banal na sakramento sa Purihin ng altar. Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ng dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang Kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang malulahating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most